makapaniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin itong pagdepensa ni Pangulong Duterte sa Pogo nung panahon niya. So dito ipiniliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit ba pinayagan niya yung Pogo nung mga time na, alam niyo yung pandemic. So alam naman natin na dumanas ang buong mundo ng pandemic. So huminto talaga yung buhay ng mga Pilipino, huminto ang ekonomiya ng maraming bansa. So iyon yung mga naging o yung Pogo, yung isa sa mga naging paraan ni Pangulong Duterte na kahit paano may survive niya yung Pilipinas doon sa dumang pandemya. So bago ang lahat, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung paano dinipensahan ni Pangulong Duterte itong Pogo. Kasi pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nagsunugan, bigay ng tulong, makakatulong. Malaki o mano ang nakukuhang revenue o kita ng Pilipinas mula sa buwis ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa isang press conference sa Tacloban City kahapon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang naitulong nito sa gobyerno. Noong 2021, pinirmahan ni former President Duterte ang Republic Act 11590 para patawan ng mas malaking tax ang POGO at ma-regulate ang illegal gambling operations sa bansa. Ang buwis na nakokolekta mula sa POGO ay inilaan sa Universal Healthcare Act, health facilities at budget para sa programa ng National Economic and Development Authority o NEDA. Batay sa ulat ng Department of Finance, 8.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa POGO noong 2022. So, alam nyo ba, nung panahon nung pandemya, isa yan sa mga hindi nagsarang negosyo sa Pilipinas yung Pogo. Dahil nga mostly parang naka-work from home yung mga nagtatrabaho dyan, mostly mga incheck yan, di ba? So, alam naman natin parang parang pagkor yan. So, more on sugal yan. So, hindi nila kailangan umalis. Pero, yun nga, eto lang kasi balikan natin yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron ba kayo nabalitaan na naging issue yung Pogo? Diba? Wala. So, malaki yung naging pakinabang ng gobyerno natin ni Pangulong Duterte dyan sa Pogo na yan dahil most of mga revenue nakuha natin, sabi nga dito sa balita, is malaki. Nasa 8 billion yung nakukuha niyang revenue dyan sa Pogo na yan. So, yun yung ginamit na pondo natin para sa pondoan yung universal healthcare natin dahil nga, 'di ba, kailangan nga ng maraming pondo dahil andyan yung magbabayad ka ng mga vaccine, ng mga ayuda, 'di ba, maraming mga talagang kailangan tulungan, andyan pa yung mga nasunugan. So isa sa mga nagsalba sa gobyerno natin, hindi lang naman sa administrasyon ni Pangulong Duterte, sa gobyerno, 'di ba? Yung Pogo. Dahil nga continuous yung trabaho nila, so nakakapag-generate sila ng income para sa Pilipinas at yun yung pinantutustos natin. Pumangit lang naman yung Pogo sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos dahil nga naabuso. Andyan na yung lumuwag yung sobrang luwag na pagpasok dito ng mga incheck. Andyan yung nagkaroon sila ng tawag dito electronic visa, yung e-visa. So, hindi nila kailangang pumila. So, online pwede silang mag-apply. Ganun kabilis. So, hindi na nasasala ng andyan pa nga yung may mga balita pa nga, 'di ba, na pinalulusot pa nga yan sa immigration natin dahil nga may mga sinasabi kilala raw, may mga sinasabi nga nagpapadulas dahil may mga politikong bumabackup.
So, yun yung naging, naging downside ng Pogo. So, dyan nasira. Andyan na yung kabila na yung mga nangyayaring krimen. Diba? Andyan yung nababalita nga natin, diba, na may tumatalon sa building na babae dahil nga kumbaga nasasangkot sa nasasangkot sa mga yung mga illegal na gawain ng Pogo. So doon na nasira 'yon. Nung nagsimula nung umalis na si Pangulong Duterte sa posisyon. So nung panahon ni Pangulong Marcos, diyan na talaga naglabasan yung mga problema. So dahil nga hindi na nare-regulate, hindi na nababantayan, pumangit na yung issue ng Pogo. Siguro sabi nga rin nila, ginamit na rin yung Pogo para siraan si Pangulong Duterte. Dahil nga sa kanya tinuturo yung nangyayari dyan sa West Philippines na problema. Tapos isisisi na naman sa kanya yung mga nangyayari dito sa Pogo dahil nga sa kanya nagsimula yung Pogo eh. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, gaya na sinabi ko sa inyo, parang walang naging balita na umabuso or nagkaroon ng issue yung Pogo. Dahil nga strict implementation yung ginawa ni Pangulong Duterte, bantay sarado yung Pogo na yan, wala naman naging problema. Ngayon lang tagan sa panahon ni Pangulong Marcos dahil nga yun yung ginagamit nilang propaganda para kay Pangulong Duterte na sinasabi pro-China. Ngayon sinasabi nila ang protector daw si Pangulong Duterte. Alam nyo, siya daw yung protector ng Pogo dahil nga maka-China siya. Pero hindi nila naiintindihan na kumbaga ano ba yung naging purpose ni Pangulong Duterte. So yun na nga, sinabi nga ni Pangulong Duterte na malaki naging tulong sa atin ng Pogo noong mga panahong dumaan tayo sa pandemya. Halos lahat ng income ng gobyerno natin diyan nang gagaling. Dahil hindi naman tayo mayamang bansa. Ano naman natin yan? Hindi naman hindi naman kumbaga open secret na yan na talagang mahirap na bansa ang Pilipinas. So kumbaga naging lang si Pangulong Duterte, naging creative lang siya masyado na ginamit niya yung galing niya na pagkakitaan. Kahit nasabihin nating illegal yan sa China, ginamit niya yung para maging kumbaga makatayo pa rin yung Pilipinas habang dumadaan tayo sa pandemya. So marami naman sa atin dito nakatanggap ng mga ayuda. So hindi natin may alis yun na kung hindi dahil dun sa Pogo, hindi, kumbaga, baka hindi ganito nangyayari sa Pilipinas na katapano, nakakasurvive na. Baka hanggang ngayon siguro, nakalugmok pa rin tayo kung hindi ginamit ni Pangulong Duterte yung Pogo. So, nangyayari lang talaga is pumangit lang. Itong pagpasok ni Pangulong Marcos, doon lang pumangit yung Pogo. Mas mataas kumpara sa 3.91 billion pesos tax earning noong 2021. Ayon pa sa dating Pangulo, legal ang Pogo sa bansa at nagiging kurap lamang dahil sa pangihimasok o pagkikialam ng mga pulis at politiko. Ako, Pogo, basta alagaan lang, legal talaga yan. It's intended to be legal and proper. Pagka pumasok na dyan, nandyan na yung corruption, police, pati politiko, sira talaga ang tumada. Pagka pumasok na, tapos nandyan na yung mga politiko, pati mga pulis, wala. Ganyan. Diba? Totoo naman sinabi ni Pangulong Duterte dito. Pansinin niyo sa mga highway na lang, diba? May mga hagad dyan na may mga nabalita pa nga, 'di ba, mga police ang nagiging escort pa nitong mga Chinese national. So, andun na yung corruption. Andiyan na yung napabayaan na. 'Di ba? Hindi na nabantayan. 'Yun yung pinupunto ni Pangulong Duterte. Legal ang Pogo. Dumami lang yung mga illegal na Pogo dahil nga pinabayaan ng gobyerno natin, hindi na nabantayan. Ngayon, pati yung mga legal na Pogo nasisilip na o nasisira na dahil nga sa ginagawa ng mga illegal na Pogo. Kuwan ba ninyo? Yun yung punto ni Pangulong Duterte na pabayaan ng gobyernong ito yung paghawak sa mga Pogo dahil nga andyan yung mga bumubulong-bulong, andyan yung mga corrupt official natin, pati yung mga pulis natin o may escort pa sa mga Chinese national na galit
sa mga incheck dun sa West Philippine Sea, pero dito nag-e-escort ng Chinese. Pinapayagan ng mga opisyal nila. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Walang nag-e-escort sa mga Chinese national na yan. Nagkaroon lang nung pagkatapos si Pangulong Duterte. Dahil alam nila, yung presidente natin nakaupo ngayon, walang matibay na direktiba at hinahayaan lang yung kanyang mga cabinet secretary, yung kanyang mga opisyal na dumiskarte na sarili nila. Kaya nangyayari, nakakapasok yung mga korupsyon na yan, yung mga yung pagbibigay ng mga protection dyan sa mga Chinese national, pagpapasok ng mga illegal na pogo, so binabakapan. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, tuwing may, di ba, talk to the people, ina-announce niya rin kung sino-sino yung mga nasasangkot sa korupsyon. So, sinisibak niya kagad. Ngayon, di ba, wala kang marinig ngayon na update sa mga cabinet meeting ni Pangulong Marcos. So, walang alam yung Pilipino kung anong nangyari sa napag-uusapan nila. So, sila lang nag-uusap-usap. Hindi kagaya nung kay Pangulong Duterte, every week meron silang cabinet meeting at marami nakakapanood. At naririnig kung ano yung napag-uusapan nila. At ina-announce kung sino-sino yung mga nasasangkot sa korupsyon. Kayang spirit na yan. Nilinaw naman ni Duterte ang larawang magkasama sila ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kanyang bahay. Ayon kay Duterte, nagsagawa umano noon ng lakbay-aral si Go kasama ang ilang mayor at councilors. So I do not deny that she was there because Ito pa isang pinalulutang ni Hontiveros na sinasabi nga nila protector daw tong si Pangulong Duterte ng Pogo dahil doon sa picture na yun. Nakasama niya si Bamban Mayor Guo. Pero naaalala nyo yung nakarang balita na naglabas din ng picture na kasama ni President Bongbong Marcos itong si Bamban Mayor Guo. Pero ang sabi nila, wala naman daw issue yung sa kumbaga nagpa-picture lang dahil nga kandidato ng pagka-mayor si Guo, tumatakbo rin presidente si Marcos, so wala naman daw ibig sabihin yon. Pero pagdating kay Pangulong Duterte, may ibig sabihin na. So nakikita nyo, double standard yung ginagawa nila na dahil ayaw nila kay Pangulong Duterte, yun lang ang bibigyan nila ng malisya. Walang pinagkaiba yan doon sa nilabas dating balita na mga picture na sinasabi nila yung drug lord daw katabi ni Pangulong Duterte na nagpa-picture, so magkaibigan daw yung dalawa. So makikita nyo talagang pinipilit nilang i-connect hanggang sa masira yung pangalan ni Pangulong Duterte na hindi naman sila nagtatagumpay kasi parang tuwing may ilalabas silang mga ganyang mga aligasyon bumabalik din sa kanila kasi ginagawa na nila before pa yan pero hindi naman nila napapatunayan. So, what more? Hindi naman ako nanupunta ng Pampanga. Hindi ko alam yung Pogo. I do not even know what that is all about. Samantala, wala na umanong balak tumakbo pa ang dating Pangulo. Ayon sa kanya, matanda na siya para rito at ipinauubayan na lang niya sa Diyos ang kanyang kapalaran. Nawala ang Inday. Jamming kanya na gusto. Lalo na pag malabag yung tanong. Tanda na. Kana mo'y natubak na to o mukonsulta ta. Ito kasi sinasabi kasi ni 'di ba naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte na tatakbo nga raw sa Senado itong si Pangulong Duterte. So tatlong Duterte yung tatakbo sa Senado. So ngayon dito i-deny na ni Pangulong Duterte na tatakbo siya sa pagiging presidente. So dito lang ang pinakaano rito, alam niyo naman si Pangulong Duterte mind game ang ginagamit niyan. So, it's either totoo yung sinasabi niya or hindi. Pwedeng pinaglalaruan niya lang yung mga kalaban niya, pwedeng hindi. So, kumbaga, hanggat hindi pa dumarating yung pagpapile ng certificate of candidacy nila, so pwedeng totoo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang senator itong si Pangulong Duterte. So dito parang ginugulo ng mga Duterte yung mga kalaban nila.
para mawindang sila, makaning sila, mabangag sila, na hindi nila mabasa kung ano yung magiging diskarte ng mga Duterte pagdating sa eleksyon. Diyan magaling yung mga ano, di ba? Nung tandaan, alalahanin nyo nung nakarang presidential election, na sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya tatakbong presidente. Pero last minute, bigla siya nag-substitute para maging presidente. So, di ba? Doon yung pinaka-umpisa kasi ng ano, yun yung naging yun yung magandang discarding ginawa ni Pangulong Duterte. So, kumbaga sa sugal, hindi niya agad nilalabas yung mga alas niya. Andiyan yung pinapakita niya lang yung barahan niya na kumbaga yun lang yung pamblap lang sa mga kalaban, sa mga kalaban niya sa politika para hindi mabasa kung ano yung magiging diskarte niya. So, ilalabas niya lang yung alas niya kapag kailangan na. Kapag bulagaan na. Kaya nga 'di ba pinagbawal na nga ng COMELEC yung mga last minute substitution dahil nga naabuso daw. Pero yung kasi yung ginawit na diskarte ni Pangulo Duterte na nag-substitute siya mga siguro right after siguro nang malapit na matapos yung deadline. So doon kumbaga yun nakuha diskarte ng ibang mga politiko ngayon. So ganito yung ginagawa ngayon dito ni Pangulong Duterte. So parang ginugulo niya muna yung magiging takbo ng politika, yung magiging mga tatakbo sa Senado. So parang dito titingnan niya muna sino-sino ba yung mga pwedeng tumakbo sa pagiging senador kung makita siguro niya na mukhang karamihan sa mga tatakbo parang mga house show lang, yung mga sabihin natin hindi niya tipo. Kumbaga walang gagawin hindi maganda sa bansa natin, baka mapilitan siyang tumakbo kahit sabihin niyang matanda na siya, ayaw niya nang tumakbo, pwede pa siyang mapilitan. Depende yun sa mga titingnan niya siguro yung pinaka-line up ng mga tatakbong senador. Pag nakita niya okay naman, baka hindi niya nga siya tumaloy sa pagiging senador. Pero kung makikita naman niya ng na marami sa mga tatakbo mga sablay, mapipilitan siya para pamunuan uli yung Senado para labanan o hindi naman labanan siguro para katapano, di ba? Wala kasing walang oposisyon na humaharang sa mga political agenda ng Presidente Marcos ngayon Kung ano yung gusto mangyari ni Marcos, sunod-sunuran lang tong mga Kongreso natin, yung Senado natin. So, yan yung nagiging kumbaga yan yung nagiging reason ni Pangulong Duterte bakit siya nagsasabing tatakbo siyang siguro yun yung reason ng mga Duterte, particular dito kay Vice President Sara Duterte, kaya niya nasasabi na tatakbong sa senador itong si Pangulong Duterte dahil nga yun nga na walang lumalabas na oposisyon para tutulan yung mga political agenda ni Marcos. So, antayin natin kung ano yung talagang magiging final na sagot o magiging aksyon ng mga Duterte kung talagang tutuloy itong si Pangulong Duterte sa pagiging senador. Pero yung dalawa, si Pulong at si Baste, wala pang nilalabas na statement kung talagang tatakbo sila o hindi. Pero doon muna tayo sa nilabas na statement ni BP Sara na tatakbo sa pagiging senador itong mga Duterte. Layo pa na to distant really to give a reckoning what will happen in between year 28. Anything goes. Tingnan nyo. Anything goes na. Hindi tayo makakapagsalita niyan. Diyos lang nakakaalam. So, ibig sabihin, may posibilidad pa rin na talagang totoo yung binigay na statement ni BP Sara na tatakbo itong si Pangulong Duterte sa pagiging senador. Dahil although sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya tatakbo dahil nga matanda na siya, pero dito sa dulo sinabi nga niya na anything goes na. And hindi siya makakapagsalita dahil Diyos lang daw nakakaalam. So yun nga, gaya na sinabi ko sa inyo, siguro babasahin niya muna yung takbo ng mga tatakbong kumbaga yung line up ba ng mga partido, kung sino mga tatakbong senador.
Ngayon, kung mararamdaman niya na medyo dihado dahil nga tatakbo pa uli sa pagiging senador yung mga dilawan at may mga pambato rin naman si Marcos na magiging senador. So titingnan niya kung magiging dihado ba yung partido niya or magiging dihado ba yung mga Pilipino sa mga tumatakbong senador, mapipilitan siya na bumalik sa politika, maging senador. And yun nga, magiging target dyan, pag sakasakaling manalo nga siya dyan, pwede siyang maging Senate President. At pwede nang patalsikin yung presidente. Hindi naman siguro niya gagawin patalsikin yung presidente. Maging parang opposition din na hindi naman masyadong, o hindi masyadong oo lang ng oo sa mga political agenda. Kailangan din maging kumbaga, masuri muna ng maayos yung mga plano ni Bongbong Marcos, yung mga polisiyang gusto niyang gawin, masuri muna. Hindi yung oo lang ng oo. 'Di ba? Tandaan niyo yung lagi ko sinasabi, yung Maharlika Fund na yan. Pero inyo nakalusot ng ganong kabilis sa Kongreso, sa Senado, na hindi mo lang inabot ng 1 taon para pag-isipan. Yung investment fund na yan. Bilyon ang ilalabas na pera ng gobyerno para lang i-invest sa ibang bansa na walang kasiguruduhan kung yan ikikita. Diba? Yun yung pinaka doon, yun sa pinaka tinitingnan ko na kaya nasasabi natin na walang oposisyon. Bakit walang nag-oppose na pigilan yung Maharlika Investment Fund? Samantalang kitang-kita naman at marami naman nagsasabi na talagang dihado ang Pilipinas kasi nga sinasabi walang pera ang gobyerno.